The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nagkaroon ng masamang karanasan sa kanyang guro. Kung saan, pinangangambahan niyang pinakulang siya nito. Ako si Fred at nangyari ang aking kwento nung ako ay nasa high school pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon kasi, ay may isa akong bagsak na gradong natanggap mula sa isa sa aking mga guro. Napakiusapan na namin ito noon at sinabi niyang babaguhin niya ang binigay sa akin. Ngunit nang kuhaan na ng card ay nagulat ako dahil hindi na bago ang grado ko. Nag-alala ako ng malala dahil ako ay matatanggal sa scholarship na aking minamatapang kolehiyo dahil sa gradong iyon. Kaya hindi ako nagdalawang isip na isumbong si Sir Joel sa aking nanay. Bago lang si Sir Joel at marami ang natatakot sa kanya. Strikto kasi ito at nanlalaki ang mata kapag nandidilat ng mga estudyante. Nung una pa lang akong nagsabi tungkol sa aking grado ay pinagpapawisan ako ng butil-butil sa takot sa kanya. Agad na sumugod ang aking ina nang malaman niya. Pinagsisigawan niya sa harap ng faculty room si Sir Joel at kitang-kita sa mukha nito na napahiya siya. Binalaan ng nanay ko na pagsisisihan ng aking teacher ang pagkakamaling ginawa niya sa akin. Kahit ako mismo ay nakaramdam ng kahihiyan sa ginawa ng aking ina. Ayoko ding makilala bilang sumbong nanay, ngunit para sa kinabukasan ko rin naman ang ipinaglaban ng nanay ko. Nung kinagabihan ay sumama bigla ang aking pakiramdam at bigla akong nagsuka. Kagulat-gulat na mga insekto ang lumabas sa aking bibig at gumagapang pa ang iba dito na tila mga buhay pa. Nagsisisigaw ako para sa aking ina at nagulat din siya sa kanyang nakita. Buong gabi akong hindi mapakali dahil sa kakaibang nangyari sa akin. Hindi maalis sa isip ko na may koneksyon ang pamamahiyang nangyari nung umaga bago ako magsuka ng insekto. Dun ko naisip na baka sa sama ng loob sa akin ni Sir Joel ay pinakulam niya ako. Na masyado siyang napahiya at ito ang ganti niya sa akin. Mabuti ay bumuti ang kalagayan ko nung mga sumunod na araw. Wala nang pasok nun at mga clearance na lang ang aming kinukumpleto. Saktong hindi ko kasama ang aking nanay kaya naisipan kong humingi ng tawad kay Sir Joel dahil sa nagawa ng aking ina. Hinanap ko sa buong eskwelahan si Sir Joel ngunit hindi ko na ito matagpuan. Nagtanong-tanong ako sa aking mga kaklase at di rin daw nila ito mahagilap. Marami pa ang kulang ng pirma niya kaya naisip namin na dumiretso sa registrar at nagulat kami sa kanilang sinabi. Hindi na daw makakapasok sa mga natitirang araw si Sir Joel dahil biglaan daw itong nagpasa ng resignation. Pinaklaro na ang mga clearance niya sa ibang mga guro at pati grado ko ay nabago na din daw. Imbis na tuwa ang maramdaman ko, ay hiya at awa. Nakonsensya ako dahil marahil isa ako sa malaking dahilan ng kanyang biglaang pag-resign. Hindi ako mapakali kaya ikwinento ko din agad ito kay mama. Akala ko ay makokonsensya din ng aking ina, ngunit mas nagalit pa ito sa aking binalita. Sinabi niyang kaya naman pala maayos ngayon at bakit pinatagal pa. Na tumakas lang daw sa responsibilidad niya bilang isang guro si Sir Joel kaya nagtatago na ito.
Pinakalma ko ang aking ina at pinaalala na ang importante ay may scholarship ako para sa kolehiyo. Nung kinagabihang iyon ay nagpaalam ang aking ina na magsisimba daw siya upang ipagpasalamat na may scholarship na ulit ako. Habang iniintay ko siya ay napansin kong kamot ako ng kamot sa aking buong katawan. Maya-maya ay nagulat ako nang itinaas ko ang aking damit. Nabalot ng hinog na mga pigsa ang aking buong katawan bigla. Sobrang kati ng aking balat at tila dumudugo na pala ang ibang nana ng mga ito. Wala akong magawa kundi umiyak sa sakit at kati hanggang makauwi ang aking ina at dinala na ako sa isang albularyo. Habang nasa biyahe ay hindi ko na maintindihan ang aking mararamdaman na baka hindi pa pala tapos si Sir Joel sa kanyang mga sumpa sa akin. Pinagdasal ko na lang na mawala na din sana agad ang mga pigsang lumabas sa aking katawan. Matagal na naming kilala ang albularyo at siya ang laging naghihilot sa amin simula nung bata pa ako. Kilala din kasi ito sa aming barangay na takbuhan ng tao sa mga kakaibang pangyayari. Pinakita ng aking nanay ang nangyari sa akin at nagkatitigan silang dalawa. Agad na nagsindi ng kandila ang albularyo at ipinatak ito sa tubig. Ipiniliwanag niya na may isang sumpa daw galing sa mangkukulam ang nagdulot ng mga nangyari sa akin. Nang tanungin namin kung sino ito, ay nagulat kami nang sinabi niyang sa aking ina. Umiiyak na nagpaliwanag ang aking nanay na may kinausap siyang mangkukulam, ngunit para daw ito sa aking teacher na si Sir Joel. Sobrang sama lang daw ng loob ng aking ina kaya niya nagawa iyon. Nawindang kami sa eksplanasyon ng albularyo sa amin. Isa din daw mangkukulam si Sir Joel at ibinalik lang daw niya ang mga kulam at sumpang ibinigay sa kanya. Kaya ang pagsusuka ko ng insekto at pagtubo biglaan ng mga pigsa ay kasalanan ng aking ina dahil ibinalik lang daw ni Sir Joel iyon at sa akin tumama. Hindi ako makapaniwala sa nagawa ng aking sariling ina na nabulag sa galit at nagawang magpakulam ng ibang tao. Na ako pala ang sasalo ng epekto ng kanyang sama ng loob at ako din ang nagdusa. Tinulungan kami ng albularyo at nawala na ang mga pigsa sa aking katawan agad. Yun ang nagsilbing aral sa amin na matuto kaming ilugar ang aming nararamdaman at hindi dapat kami magpalamon sa galit basta-basta. Dahil baka imbis na matuntun natin sa ating kaaway, ay bumalik pa sa mga mahal natin sa buhay ang kamalasan. Kaya natuto na ang aking ina na maiinitin ng ulo na kumalma muna at hindi na muli pa magpakulam ng kanyang mga nakakaaway. Dahil hindi niya alam na baka bumalik pa ito sa amin tulad ng ginawa niya sa aking teacher.